Nagbabalik po ang Easy Lang Yan, mga kasambayang ating pong paksang pinag-uusapan ngayong hapon na ito, ang pinakamadaling paraan kung paano po kayo makakakuha ng inyong mga passport. Tamang-tama, ako'y nakakuha na ng aking passport. Ibig sabihin, entitled na po ko na mag-travel abroad. Para doon sa inyo po na mga nagnanais mag-travel abroad ngayong holiday season, narito po, panoorin po ninyo, amin pong muling ire-replay ang amin pong ginawang pinaka-ising paraan na step by step kung paano po kayo makakapag-apply ng inyong mga pasaporte sa Department of Foreign Affairs. Narito po ang step by step, the easiest way to get your passports. Nagbabalik po tayo sa Easy Lang Yan. Nandito po tayo ngayon sa Gate 1. Ito po yung Step 1. So, galing po ako sa may Makapagal. Yung Makapagal. Ang baba nyo sa may gilid, dahil dito yung unang-unang hakbang para kayo makapunta at makakuha ng passport. Papasok kayo rito. Tapos yan, ito yung Gate 1. Make sure na Gate 1 kayo. Pasok dito. Papunta sa appointment, validation, and certification na area. Kasama pa rin po natin si Mr. Andre Estanislao, ang ating passport head, at siya po ang magtuturo sa atin step by step, sir. Ito na yung step 1. Tama yan. Sa pagpasok nila dyan, Eagle, sa Gate 1, dapat meron silang printed appointment form. Dapat dala nila yon. Dapat dala nila yun. Okay. Pag nakuha na nila yung printed appointment form, pupunta tayo dito. Printed appointment form. Ito yung nanggaling sa internet. Yan ang mapaprint galing sa internet. Or kung naka-hotline sila at tumawag lang. Ini-email yan sa inyo. Ini-email, okay. yan. So, yan. Tapos, pupunta ho dito sa verification and appointment. Okay. Ibigay mo dito yung papel. Tapos babarilin nila kung talagang tunay at valid ang inyong appointment. Ibig sabihin hindi pwedeng mag-fake ka ng appointment. Hindi pwede kasi nasa sistema yan ng appointment niya. After po natin dito, sir, saan po ang next natin na Ang punta? step 2 natin ay ang processing area. Punta na tayo sa processing area. Alright. Step 2 na tayo, sir. Nasaan na po tayong area? Nandito na tayo sa processing area. Dito ho, i-interviewin ho kayo ng aming mga processor para makita kung totoo ho yung mga dokumento nyo at kung pwede na kayo magpapassport. Ano po ulit yung mga dokumento na titingnan nila? Again, for I-verify? new passports, kailangan nyo ng authenticated NSO birth certificate, Okay. 2 valid IDs. Kung renewal naman ho ay yung old passports lang at ang photocopy of the front and back pages. Kung may asawa kayo, Kung may asawa ho kayo, kung babae ho kayo at gusto nyo lang gamitin ang married name nyo, kailangan nyo ng NSO Authenticated Marriage Contract. Dito ho, makikita nyo ho sa mga iriresibuhan ho kayo. may resibong May ibibigay. resibo yan, oo. Anong silbi ng resibo, sir? Pag nabigyan ho kayo ng resibo, ibig sabihin pwede na kayong magpa-picture. Ganun lang. Ganun, ho. Pero hindi ho dito magbabayad, sa iba pa ho yun. Gano'ng katagal dito yung verification ng mga... Mabilis na siguro, 5 to 10 minutes lang ho. In Kung 5 tama ang minutes? mga dokumento. Okay. So make sure dala nyo yung tamang dokumento and in 5 minutes, tapos ang inyong problema. Oo. Okay. Sir, after step 2, where do we go? After step 2, dadalhin nyo ho yung resibo nyo dito ho sa ating mga cashier. Ito yung cashier area. Ito, cashier area. Ano pong nangyayari dito, sir? Dito ho, kung bibigay nyo ho yung resibo nyo dito sa mga cashier, magbabayad ho kayo either ng 950 pesos for normal delivery processing, which is 15 working days. 15 working days, 915. 1,200 pesos, which is express delivery, which is 7 working days. Ano po kaibahan ng express delivery sa... Yung ano lang ho, yung number of days na maghihintay kayo para ma-release ang passport. Para mas mabilis, doon na kayo sa express kung nagmamadali Pwede kayo. ho, pero kung hindi naman wala namang kadalian, na doon ho kayo sa 950. Mas makakatipid naman kayo. Oo. Basta ang importante po ay appearance pa rin. A personal appearance ho, all passport applicants must appear dito ho. Okay. After po nito na makabayad na kayo ng inyong mga fees, Pwede na ho tayo mag-encoding. Okay. Next na step natin, encoding. Let's go. After po ninyo makapagbayad sa cashier, sir, ano naman ang nangyayari dito? After nyo magbayad sa cashier, ay dadalhin nyo na yung inyong receipt, pati lahat ng dokumento sa ating encoding station. Ito ang encoding station. Ito ang encoding Ano po nangyayari, station. sir, sa encoding Sa station? encoding station ay isa-scan natin lahat ng dokumento nyo. That Okay. will form part of your passport record. Okay. Kukuha natin ang inyong picture, pati ang inyong mga thumbprints para ma-print dun sa passport Ito na yung sinasabi nyo na in-house na yung ano, yung In-house na kuhanan ho lahat. ng mga litrato, tammark, pati Everything. pirma. Correct. So for example, the encoder will encode everything. Lahat ho i-encode niya ho ng data ng inyong passport
pipicturean ho kayo, papapirmahin ho kayo sa digital signature pad at lalagyan ho ng thumbprint. Ayun. Ang bilis, no? Ang bilis nakuha na kagad kayo. Nakuha na kagad kayo lahat ng biometrics. Gaano katagal yon pagka ginawa yun, sir? Itong step na to, it will last for 10 minutes. 10 minutes. Makukuha na lahat. Makukuha na ho lahat. Ang galing po. After this, sir, makuha na kayo ng biometrics, makuha na kayo ng picture, thumb mark, pirma. Where do we go? Siguraduhin nyo ho na hawak nyo ho yung resibo or yung claim stub nyo. Na-issue yan sa cashier. Na in-issue ho sa cashier. Actually, ang nag-i-issue nun ho ay ang processor. Pero babayaran nyo ho yun at ma-validate dun ho sa cashier. So dapat dala-dala mo yun. Dala-dala From the yan. processor's area pa lang, papuntang cashier, papunta rito. Papunta dito. Tapos dapat dala nyo din ho yun pag gusto nyo na hong i-claim yung passport. Pero pwede din ho tayo mamaya, makikita nyo na pwede din hong ipa-deliver ang passport for an extra fee. Sige, pupuntahan natin yan ngayon after nito kasi dapat dala-dala nyo pa rin ang importante yung inyong mga stub. Opo. Then we go to, Dun sa delivery. let's go, deliver ng passport nyo. Ang bilis. Sir, nasa na po tayo? So pagkatapos nyo mag-encoding, meron ho tayong passport delivery service. Ito ay isang optional service na handog ng Department of Foreign Affairs sa halagang 120 pesos. Kung gusto nyo lang ho naman, pupunta ho kayo dito sa ating mga delivery service counters at i-deliver ho namin ang passport nyo dito ho sa Pilipinas, kung saan nyo gusto. So ibig mo sabihin, sir, after mo maghintay ng mga working days para mo ma-process yung pwede kang may option ka kung gusto mong i-deliver sa'yo Oo. at hindi na ikaw ang pupunta ulit dito. Sa DFA. So pwedeng dito na lang at ipa-deliver nyo ho. Kahit saan sulok po ng Pilipinas. Oo. Actually, hinihikayat nga ho namin ang publiko para hindi na ho kayo bumalik dito. Ipa-deliver nyo na lang ho yung passport nyo. Kasi hassle pa, di ba? Lalo na kung malayo ang Totoo bahay yan, pero kung mo. gusto nyo naman mamasyal, okay. Okay lang. Pero at least pa meron kayong... You have an option. You have an You option. have an option. Magkano po ang again? 120 pesos. Hindi po aakit ng hindi pa tataas yun. Wala Depende ho. sa... 120 lang ho ang bayad na ngayon. Ang mura delivery. naman, sir. Ang Oo, mura. oo. 120 pesos. You save time, you save Correct. money, you Because save... kung magko-commute ka or mag-gas pa, yung 120, sa bahay I-deliver. mo. At garantisado po nakakarating. Nakakarating ho yan. Basta wala ho mga aberya sa application nyo ho, dire-diretso naman ho yun sa inyo. Okay. Ganun kabilis. Kaya kung ako kayo magpa-passport delivery na lang kayo, wala pang hassle. Easy pa yun. At narito na po tayo sa pinaka-final na area ng ating pagpunta dito sa DFA. Sir, ano nangyayari dito? Dito ang ating releasing area. Releasing area. Ano po nangyayari sa releasing area? Dito sa releasing area, kanwari ho, hindi ho kayo nag-avail ng delivery service, pwede ho kayo mismo pumunta sa DFA para i-release ang passport. Ito yung mga nagtipid, yung mga hindi nag-avail ng 120. Siguro gusto nilang mag-stay at mag-claim lang sila mismo. Oo. For sense of security. Dito ho, kailangan nyo dalhin. Ang pinaka-importante ho yung inyong passport claim stub. Na nakuha na nung prior pa na nag-apply sila. Oo, yung passport claim stub ang pinaka-importante. Yun ang dapat hindi iwala ng aplikante. Paano sir kung nawala ang passport claim stub? Kailangan nyo ho mag-file ho ng affidavit of loss. Para doon ho, yung affidavit of loss ho, pipresenta nyo naman ho, hindi na ho dito sa releasing area, kundi sa passport director's office. Doon ho sa opisina, dito din ho sa lobby. So ganun ka-importante yung claim stub na yun? Very important Actually, that po yan. stub is nung apply mo pa lang, di ba? Dala-dala mo na yun. Oo. Tapos dito din ho sa releasing, kunwari hindi ho kayo pwede, hindi ho kayo makakapunta, pwede ho kayong sulat ng authorization letter. Okay. If ever, nagkasakit ka, hindi mo may claim Oo. on that said day. On that said day. So, the authorization letter, pwede lang ho dyan yung mga next of kin. Dito siyo kapatid, Kapatid, asawa, anak, or boyfriend, magulang. hindi pwede. Hindi ho pwede yung boyfriend o Hindi girlfriend. pwede boyfriend, Kung okay. talagang wala ho yung mga taong yun, pwede ho kayong magpa-authorization letter, pero kailangan nyo na ho ng special power of attorney. So, kasi ho, ang passport, as I said ho kanina, is our highest form of identification. Pag wala ho yung, kung hindi ho kayong talagang kukuha, hindi ho namin pwedeng i-release kung kani-kanino lang ho. Napaka-importante ho nung passport claim stub, kung yung iwawala yun. We would like to move away from the stereotype na ang serbisyong gobyerno matagal, mabagal, hindi ho accessible. Every day, hindi ho naman perfecto ang sistema. There are still ways to improve, but again, as I said, kung meron ho kayong comments, suggestions kung paano papadaliin ang proseso,
we are very open to these kasi this is the only way that we can grow and develop as an That's true. institution. The usual problem, sir, na na-encounter ninyo sa buong process ng pag-step by step dito sa pagpunta sa DFA, ano yung most usual na problems na nangyayari sa mga tao nagpupunta? Ang mga problema ho dyan ay yung mga pag-peke ho ng dokumento. Okay. Napakahirap ho pag pinipeke ho ang dokumento. Ito po ang problema ho, yung nawawala ho yung mga dokumento, nawawala ang passport, nawawala ang claim stub. Yun, so Hindi dapat mo talaga naiingatan. ingatang maigi. Actually, yun lang ang susi, ano, sir, pag-iingat sa Pag-iingat talaga dokumento. sa dokumento. Kasi again, the passport is your highest form of identification which allows you to travel. So talagang napaka-importante ho yan. Wag tupiin, wag ganun. Uh-huh.